ospital, ilang netizen. Matapos mapabalitang ang nasabing presidential chopper ay namataan sa St. Luke sa Taguig City na pinaniniwala ang posible raw na isa sa mga taga-palasyo ang dinala sa ospital, ilang netizen nagkulat sa revelasyon ng veteran vlogger na si Maharlika. Bukod pala sa white powder substance, President Bongbong Marcos di umano'y nalululong rin na raw sa Mary Jane, alak at pulburon. Ito ang shocking revelation ng well-known political vlogger na si Maharlika, kung saan ikinonect ng maraming netizen na posibleng overdose kaya ang naging dahilan kung posible mang nasa ospital si President Marcos nang mamataan ng presidential chopper sa St. Luke's Global City sa Taguig. Ilan sa mga netizen. Okay, isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat, mga supporters ko, mga subscribers ko, at sa mga nakikinig po sa akin, sa mga nanonood po sa mga content ko. Isang malaking tulong na po yan para sa akin. Mag-react po tayo sa balita sa ngayon sa Pilipinas na may isang presidential chopper po na pumunta sa St. Luke. Pakinggan po natin to at panoorin po natin at tayo subaybayan po. Umpisa na po natin. Ang kumbinsido na isa sa mga nasa palasyo ang isinugod sa nasabing ospital dahil hindi naman raw pwedeng gamitin ng kahit na sino man ang nasabing presidential chopper dahil ayon sa batas, tanging ang Pangulo lamang at kanyang personal na lakad at ang natatanging dahilan kung bakit gagamitin ang nasabing sasakyan panghimpapawid. Tila naalarma kasi ang maraming netizen na posibleng isang araw talaga sa pamilya o kaya'y ang Pangulo na ang sinugod sa ospital, gayong sinabi nito bago ang kanyang sona, magbe-break muna ito. Kumbinsido ang maraming netizen lalo't pat inilabas ni Maharlika na marami raw ang mga nakakasaksi na di umano'y hindi lamang polboron ang tinitake ni Bongbong Marcos, maging ang alak at ang marijuana tila ito pa ang Oh my God, isang Pangulo tapos ganyan po ang mga bisyo niya. Ang Pangulo ay isang leader po yan ng bansa. Dapat naging isang leader ka at pakita mo sa buong mundo na kaya mong lutasin ng problema. Hindi po sa diskriminasyon po ako, pero nakikita po natin na paano sumusobra ng ating Pangulo. Hindi na nga po siya nakikinig sa mga problema ng mga taong bayan, tapos ganyan pa. Anong klaseng taktika ang ginagamit niya para sa kanyang pansariling interes lamang at dahil sa mga korupsyon na kanyang ginagawa? Nangungupit lang siya, kinukurap lang niya ang mga pera natin. Ayaw pa niya magbigay ng mga transparency. Anong klaseng Pangulo to? Panoorin po natin. Sa mga nakakagulat, isiniwalat mismo ng veteran vlogger na maging ang mga militar ay hindi na natutuwa sa mga nagiging desisyon ng pamahalaan, partikular na ni President Bongbong Marcos na tila ayon sa kanila walang magiging magandang desisyon kung tila nasa impluwensya ito ng ipinagbabawal na gamot. Narito ang buong detalye ng balita kung saan matapos kumalat ang viral video kung saan namataan ang presidential chopper ni PBBM sa Taguig City, partikular na sa St. Luke Hospital, na kumbinsido ang maraming netizen na posibleng overdose daw kung totoo mang isinugod ito sa nasabing medical clinic. Narito panoorin ang full video. Ang bangag na gobyernong ito at syempre may akta nito, wala na pong iba kundi ang polboronic na gobyerno at ang mga namumuno na patuloy na nagpapahirap sa inyo at patuloy na nangangamkam. So kung tatatandaan ninyo mga kababayan, noong June 10 ay ni-raid yung mga ari-arian o mga properties ni Pastor Quiboloy o ng KOJC. Diba? 5 properties simultaneously ang ni-raid ng dalawang batalyon na galing sa Maynila na ang may akda ay ang bangag na gobyerno. So natatandaan niyo ang KOJ. Okay, alright. So, pakinggan po natin to. Itong si Maharlika po ay siniwalat na
yung utak talaga ng raid noon, yung sa OJC, sa Kingdom of Nicky Boloy, ay si Bongbong Marcos po. Siya din po at sa mga kanyang mga galamay po. Kaya panoorin po natin at magre-react po tayo sa kanyang video. Start na po natin. Sa may Samal Island, Davao del Norte. So yun yung pinunterya nila, di ba? Nakakagalit talagang napanood ninyo kung paano ang ginawa nila dyan sa members at syempre mga kabataan sa Davao City para talagang gipitin si Pastor Quiboloy, mga kababayan. So ngayon, totoong eksena dito ay panggigipit ng gobyerno ni Bangag Jr. na talagang tugisin si Pastor dahil nag-failed nga sila noong June 10. So right after 3 days, nung nag-failed sila, yung kanilang mga dalawang batalyon mula sa Maynila, etong si Police Brigadier General Nicolas de Loso Torre ay inassign right away, 3 days after, di ba? Nung nag-failed ang kanilang pag-raid sa mga ari-arian ni Pastor Quiboloy. Kaya pinalitan nila ay si General Aligre Martinez. Oo, narinig nyo naman yung sinabi ni Marlica nung na-failed ang pag-attempt ng warrant of arrest kay Pastor Quiboloy at hinalugkog yung bahay ni Pastor Quiboloy. Na-failed po yung mga galamay ni Kuting, agad niyang pinalitan po ang head ng pulisya sa Davao. Ibig sabihin po niyan, talagang ginugurgur ang Davao at alam po natin na ang Davao ay nandun si Duterte. Patuloy po natin at gusto po natin malaman ang mga katotohanan tungkol dito. Kaya pakinggan po natin ulit ito. Tinanggal siya. Right? So ngayon mga kababayan, ano yung impact nito sa atin? So napakasimple lang. Hindi talaga para maglingkod ito si Torre dyan ng, para paayun o itama kung ano man yung mga hindi tama dyan sa Davao City. Kundi to target Pastor Quiboloy. Kasi hindi nila maipaliwanag kung ano yung reason bakit mayroong reshuffling. Diba? Tinanong yung regional police officer, isa sa mga regional police officer doon, kung ano ang reason bakit nagkaganito. Bakit mayroong reshuffling na nagaganap. So wala silang maisagot, mga palangga. Mga kababayan, hindi nila masagot-sagot kung ano yung kadahilanan. So meaning, kung hindi nila masagot-sagot kung ano yung kadahilanan, malinaw pa sa sikat ng araw, ito ay usaping politika. Okay? Pinopoliticize ang Davao City. Bakit kamo? Gusto man nilang tugisin si Pastor Quiboloy dahil si Pastor Quiboloy ay kaalyado ni Pangulong Duterte at administrator, of course, sa ginawang administrator si Pangulong Duterte recently, di ba? Ni Pastor Quiboloy. So ganito po kawalang hiya ang gobyerno ni Bangag. 19 na mga police commanders. Ano ang plano nila dyan, mga kababayan? Okay. Bakit siya pinalitan? Kasi nga, gusto nilang talagang lapastanganin ang batas, mga kababayan. Gusto nilang i-abusuhin at talagang ipagtupad nila yung kanilang pagigipit, pagsisikil sa mga tao, katulad ni Pastor Quiboloy, dahil sabi nga, kung a reason kung bakit siya tinutugis dahil sa hindi niya pagsipot sa Senate hearing. Dahil alam niyo naman dyan, sa Senate hearing, mga jijimonyo naman yung mga nanda dyan. At ano you expect? Paglalaroan ka lang ng mga peste na yan, so yun yung purpose talaga nila. So itong reshuffling na ito at pagpalit sa 19 police commanders na ito, isa lang po ang mensahe nito, mga kababayan. Targetin ang gusto nilang targetin. Pahirapan yung mga 19 police commanders dahil nag-failed yung kanilang pagre-raid. Dahil nila na-arrest si Pastor Hindi natupad yung kanilang pag-abuso sa batas, so nag-recruit na naman sila ng bagong pag-aabuso sa batas at tutugisin si Pastor.
At I don't know kung ano pang pwede nilang gawin. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga men and women in uniform, ganito na lang ba kayo na patapos kayong sabi ko nga, nakapag-aaral kayo, pinaghirapan niyo kung ano man yung mga na-reach ninyo o ang mga achievement ninyo dyan sa buhay, mga achievement ninyo sa inyong mga pwesto as commanders, tinatanggal na lang kayo ng walang explanation. Tama ba yon? Na pag pinagtripan ka, tatanggalin ka na lang ng basta-basta. Anong klaseng head po yan ng Pilipinas? Hindi man lang siya dumaan sa mga tamang proseso. Tama ba naman na pagsitanggalin ng mga pulisyan, nag-aral, nagtapos, may diploma? Ang ganun-ganun na lang dahil siya po ay Pangulo. Tama po ba yan? Parang ang hirap naman na intindihin kung ano talaga yung intensyon ng ating Pangulo, kung ano talaga yung gusto niya. Dapat ba ay sundin natin siya kahit mali na ba siya? Di ba? Tama naman yung mga sinasabi ng mga ibang vlogger na dapat pag-isipan din po natin mabuti kung ano talaga yung iboboto natin pagdating ng sa tamang panahon. Pupatuloy po natin ito. So wala pong ibang vested interest and political. Maraming problema ang ating bayan. Maraming mga nadudukot na mga kabataan, na mga sangkatauhan. Maraming natitegi ngayon. Maya-maya nandyan sa social media, sa media, na walang habas na gumugurgur. Imbis na ipalaganap ni Bangag Jr. ang peace and order, not only in Davao, but sa buong ang Pilipinas, ang inaatupag ay mga politika. So, ang intensyon nitong reshuffling na ito ay wala nang iba kundi si Pastor Kibuloy. Imagine nyo, na-jeopardize ang peace and order not only in Davao, ng buong Pilipinas. Dahil lang sa paghihiganti. Well, wala nga silang dapat paghigantihan kay Pastor Kibuloy dahil utang ginimes mga kababayan, multi-million ang ginastos ni Pastor Kibuloy para i-accommodate lang niya si Bangag Jr. sa Okada during the campaign period. Wala siyang dapat paghigantihan si Lisa Tanas. Kundi sila talaga ay likas na dyablo. Likas na walang pantay yung kanilang kasamaan. Nuknukan ang kawalang hiyaan. Kaya mga palangga, mga kababayan, ulit, dahil ang issue natin dito ay mga kapulisan, I hope talagang kayo ay magising. Dahil nung panahon ni Duterte, ang kanyang mga tinugis ay ang mga talagang sindikato, ang mga pulboronic manufacturers, mga kasabwat, mga malalaki ang pulburon lord. Tapos, ito si Marcos Jr., ang tinutugis, mga taong walang kinalaman o walang kinalaman sa droga o walang ginagawang kahindig-hindig sa ating bayan, kundi dahil sa trip-trip lang nila. Ito po ang nangyayari sa isang bansa, lalo na ang Pilipinas, kung ang presidente mo ay bangag na bangag na bangag. So you have to get up bago pa kayo ang susunod na mga gugurgurin. I'm talking to you, men and women in uniform. Paulit-ulit na kung kayo ay mga bulag at hindi nyo ito nakikita, ewan ko na lang kung